Nang likhain ng Diyos ang tao, sinabihan sila na magparami at punuin ang mundo. Lumaki ang pamilya ni Adan at Eva at dumami ang mga pamilya. Gumawa sila ng mga bayan at syudad. Pero nakita ng Diyos ang kasamaan ng tao at ang pag-iisip na gumawa ng masama. Nagsisi ang Diyos sa paglikha. Nasaktan ng Diyos at handang gumawa ng hakbang. Ibigay mo lahat ng pera mo. Bawa ka! Huwag mo akong patayin! Pera! Aray! Anong nangyari? Nakuha mo ba yung pera? Pera! Yan lang ang mahalaga sa'yo, di ba? Eh ano? Wala kang pakialam kung ilan ang pinatay mo para makuha ang pera. Manahimik ka! Bigyan mo ako ng maiinom! Hindi mo ako alipin. Kumuha ka mag-isa. Huwag mo akong sasagutin! Ya! Mahal, nandito na ako. Kumusta ka? Mabuti naman. Kamusta sa bukid? Maayos naman. Pero may nakita akong nakalulungkot. Binugbog na naman ng asawa ang pinsan kong babae. Ay, wala talagang pagmamahalan sa kanilang tahanan. Lagi na lang silang nag-aaway. Minsan nalulungkot na lang ako. Bakit Noe? Para bang lalo nagiging mapanganib ang mundo. Halos lahat ng ating mga kapitbahay ay nagnanakaw, nakikipag-away, nagpapatayan, sinasaktan ng sariling pamilya. Bakit hindi nila nakikita na sinisira ng kasamaan ng kanilang buhay? Tama ka. Tuwing nakikita ko ang ginagawa ng ating kapitbahay at paano nila tratuhin ang kanilang mga anak, paano sila nakakatagal na mamuhay ng ganon? Kaya't nagpapasalamat ako sa Diyos na mabuti kang asawa at ama ng ating mga anak. Kigandang paru-paro. O Diyos, napakaganda ng nilikha mong mundo. Bakit hindi ito nakikita ng aking mga kapitbahay? Sarili lang ang inaalala at hindi naiisip na mahalin ka. Panginoon, hindi ganoon ang nais mong pamumuhay namin. Noe, nakita ko ang kasamaan na nasa mundo. At sobra-sobra na. Napagpasyahan kong sirain ang lahat ng ginawa ko sa mundo. Pero ililigtas kita at ang iyong pamilya. Panginoon, huhukuman mo buong mundo? Oo, magpapadala ako ng malaking baha at mamamatay ang lahat. Pero gagawa ako ng kasunduan natin. Gagawa ka ng barko, gawang kahoy, at pahiran mo ito ng alkitran sa loob at labas para hindi mapasukan ng tubig. Gawin mong napakalaki at may 3 palapag at 1 pintuan sa tagiliran. Ikaw, ang iyong asawa at mga anak, at asawa ng iyong mga anak, ay papasok sa loob ng malaking barko at kayo ay maliligtas.
Magsakay din kayo ng tigi-isang pares ng bawat uri ng hayop para hindi sila mamatay sa baha na ipadadala ko. Panginoon, sisirain mo ang mundo? Hindi po bang napakalupit niyan? Kahit pasama ng pasama ang mundo, at alam mong nilalaman ng puso ng bawat isa, kung ito ang desisyon mo, sino ako magsasabing huwag mong gawin? Shem! Ham! Japet! Magsilapit kayo! Marami tayong gagawin! Narinig ko ang sinabi ng Diyos, masaya ako na susunod. Halina kayo, gawin ng trabaho, sama-sama tayo, tulungan sa trabaho, tapusin ang barko para maligtas. Magtiwala sa Diyos at sa mga pangako niya. Tignan natin. Ang tablang ito, maganda para sa pinto. Tay, hinahanap po ninyo ako? Shem, saan ka ba nagpunta? Gusto kong tulungan mo si Japet na magdala pa ng tabla sa barko. Tay, huwag ngayon. May gagawin pa kami ng mga kaibigan ko. Bukas na lang. Shem, maari bang malaman kung ano ang ginagawa niyong magkakaibigan? At wala kang oras na tulungan ako. Para lang sa konting kasiyahan, nagkakatuwaan. Nalulungkot ako at hindi mo nakikita ang kahalagahan ng barko. Pag-asa ito ng kaligtasan ng ating pamilya at ng buong mundo. Kailangan maintindihan mo. Sige lang, tutulong na ako pero sandali lang. Pero tay, hindi pa rin ako makapaniwala tungkol sa baha. Shem! Tara na! Ano pang hinihintay mo? Nagsimula na ang kasiyahan! Oo nga, pare, dapat magpakasaya tayo. Bumalik ka na lang para tumulong sa nakakalokong ginawa ng tatay mo. Nagsasayang lang ng oras si Noe sa paggawa ng barko. Kahit sarili ng mga anak, hindi naniniwala sa sinasabi ng Diyos sa kanya. Sinabi ng Diyos na magpapadala siya ng matinding baha. At gagawin niya ito. Shem, baliw ang tatay mo? Huwag mo siyang pansinin. Halika, magpakasaya tayo. Mauna na kayo, baka sumunod na lang ako mamaya. Oh, mukhang si Shem ay nababaliw na rin katulad ng tatay. Mga baliw! Hayaan na natin sila, magpakasaya tayo! Sige, tayo na!
O Panginoon, natapos na namin ang iyong pinagawa at handa na ang barko. Sa maraming taon, wala ni isa man lang sa aming kapitbahay ang bumalik sa inyo. Pinagbigyan mo sila na magsisi, pero hindi pa rin nila ito ginawa. Nakikita ko na ikaw ay matuwid at mahabagin. Nagtitiwala ako sa iyo. Alam kong tutulungan mo ako anumang mangyari. Noe, ginawa mo ang lahat ng inutos ko. Natutuwa ako sa iyo. 7 araw pa't magpapadala ako ng ulan at lahat ng may buhay ay mamamatay. Ngayon, pumasok kayong mag-anak sa barko at lahat ng mga hayop na ipadadala ko. Salamat Panginoon at sinama ninyo ako sa iyong mga plano. Noe, nangyari na ang sinabi ng Diyos sa iyo. Oo, dumating na. Sinakatuparan na ng Diyos ang kanyang mga plano. Shem, Ham, Japhet, halik kayo at tingnan ang mga bagay na ginagawa ng Diyos. Masdan ang mga hayop. Hindi pa ako nakakakita ng maraming hayop sa isang lugar. Tay, hindi po talaga ako makapaniwalang mangyayari ito. Pero ngayong nakita ko na lahat ng sinabi ng Diyos sa iyo ay totoo. Oo, nagduda din ako. Pero kahanga-hanga. Talagang magpapadala ng baha ang Diyos. Salamat sa Diyos at naniwala na ngayon ang aking mga anak na darating ang paghuhukom sa mundo. Halina kayo. Kailangan nating ipasok ang mga inihandang pagkain para sa atin at mga hayop. Hoy, Shem! Gusto mo bang kumita? May malita ko ipapagawa sa'yo. Paano mo bang makapag-isip ng ganyan? Hindi mo ba nakikita na gugunawin na ng Diyos ang mundo? Ay, oo nga. At ayaw ng tubig sa langit, di ba? Kalokohan. Palagi mo sinasabi yan pero hindi mangyayari yan. Hindi mangyayari? Hindi mo ba nakikita na oras na? Mga ilang araw pa at lahat lubog sa baha. Malaking pagbaha! Malaking pagbaha! Iyan ang palagi kong naririnig sa iyo. Tay, handa na ang lahat. Lahat tayo nasa loob. Ngayong araw na kaya? Oo anak, ngayon pababahain ng Diyos ang mundo at siya mismo ang magsasara ng pintuan. At ngayon, nasa kamay ng Diyos ang ating buhay. At aalagaan niya tayo. Anong nangyayari? Bumabagsak ang tubig mula sa langit? Ito na kaya ang pagkawasak na sinasabi ni Noe? Pumasok ang tubig sa bahay. Maawa kayo! Tulungan niyo kami! Kasalanan lahat ni Noe ito! At ng kanyang mga Diyos! Mga anak ko, nalulunod! Maawa kayo! Tulungan niyo ako! Noe! Noe! Tama ka! Papasukin mo kami! Shem,
Nakakapangilabot ang nangyayari sa labas. Lahat ng ating kakilala nawawala. Mga tao, mga kapatid, ang aking mga magulang. Mamamatay, malulunod sa baha. Mahal ko, pilitin mong limutin. Bumuhos ang napakalakas na ulan sa loob ng 40 araw na walang tigil. At lahat ng mga bukal ay nagbukasan. Patuloy ang pagtaas ng tubig hanggang sa lumubog ang matataas na bundok at lumutang ang barko ni Noe sa tubig. Tingnan ninyo! Hindi ako makapaniwala. Oo, ang lahat ay lumubog sa tubig. Anong gagawin natin? Wala lang natira. Nawala na lahat. Si Noe, kanyang pamilya at mga hayop ay nanatili sa loob ng barko ng matagal. Subalit naalala sila ng Diyos, kaya't pinaihip niya ang hangin upang humupa ang tubig. Patuloy na humupa ang baha hanggang isang araw. Ano yun? Parang may natatanaw na akong kalupaan. Oh, mabuti. Kumupa na ang tubig. Oo, pero palagi ko marami pa ring tubig. Gaano pa katagal tayo maghihintay na matuyo ang lupa para makalabas tayo? Hindi ko alam, mahal. Sana hindi na masyadong matagal. Isang araw, matapos ang halos isang taon sa loob ng barko, nagpasya si Noe na palabasin ang kalapati para malaman kung tuyo na ang lupa para makalabas na sila. Walang madapuan ang kalapati, kaya't bumalik ito sa barko. Matapos ang 7 araw na paghihintay, muling pinalabas ito ni Noe. Sanga ng ulibo. Nagdala ng bagong sibol na sanga ng ulibo ang kalapati. Natuyo na ang lupa. Kailan tayo makakalabas sa barko? Malapit na talagang matuyo, pero kailangan maghintay pa tayo para sigurado. Patuloy na naghintay si Noe hanggang tuyong-tuyo na ang lupa. At sinabi ng Diyos kay Noe, Lumabas na kayo sa barko. Ikaw kasama ang iyong asawa, mga anak at mga manugang. Palabasin mo din ang lahat ng kasama mong mga hayop. Nagtayo ng altar at sumamba sa Diyos si Noe at ang buong pamilya, at nag-alay ng hayop bilang handog. Panginoon, nagpapasalamat kami sa pagbabantay at pagligtas mo sa amin sa barko. Salamat po sa buhay na ibinigay niyo sa amin at sa panibagong lupain. Pinagpala ng Diyos si Noe at ang kanyang pamilya at sinabi sa kanila, Magpakarami kayo ng anak at punuin ang mundo. Makikipagkasundo ako sa inyo at sa lahat ng may buhay. Hindi ko na muling parurusahan sa pamamagitan ng baha ang buong mundo. At ang bahagharing makikita ninyo sa langit
ay palatandaan ng aking pangako. Kaya't pinagpala ng Diyos ang lahat ng may buhay, at katulad ng kanyang ipinangako na hindi na sisirain ang mundo sa pamamagitan ng baha, hanggang ngayon hindi na ito naulit.